Maliit siyang nanguso. Bakit si Miss Mara ang tatawagan mo? Are you really asking me that? Isa ka makulit na pusa na hindi marunong sumunod at baka magsinungaling ka pa. Kinagat niya ang looban ng pisngi, ngunit kagad na tumingkayad upang gawaran ng halikang asawa. Ang palad nito'y dumapo sa likod ng bewang niya. Don't be hard-headed. Kuting, call me immediately if something went wrong. Huling habilin nito at halos hindi siya maiwan. Tinulak niya lang palabas. Sinigurado na muna niyang wala ng asawa bago siya nagkwento kay Miss Mara. Buntis ka? Quintuplets? Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Shh! Miss Mara, Diyos mio, ibang klase din si Sir Harry. Hindi siya basketball player pero ang galing-galing mag-shoot. Komento pa ni Miss Mara. Hindi ko nga alam paano ilalabas itong 5, Miss Mara. Agad 10 anak ko. Nahiya pa kayo? 2 na lang 1 dosena ng anak niyo. Hay, sa bagay. Pareho naman kayo may pera. Napanguso siya. Ano bang lahi ni Sir Harry, Miss Mara? May kambal ba siyang lahi? Bawat shoot niya hindi lang isa. Hindi mapagilang tanong niya. Napaisip din ito. Only child siya. Namatay sa airplane crash ang mga magulang niya at naiwanan ng maraming pera. Wala rin akong alam sa kamag-anak niya. Parang wala naman. Nasa po niya ang noo. Only child din ako, Miss Mara. Si Tita Alma ko'y wala ring anak. Paano namang mangyari na hindi lang isang baby ko? Baka abnormal ang genes niyong dalawa. Ibig ko sabihin, baka ngayon pa lang at sa mga anak niyo pa lang mangyayari. Napapikit na lang siya. Posible ba yon? Nawala sa lahi nila? Isipin na lang niya ay blessing ang mga baby niya. Pero ngayon niya naramdaman na buntis siya ng 5 matapos makaramdam ng gutom. Sobrang gutom. May naiisip siyang pagkain ngunit nahihiya siyang mag-utos kila Miss Mara. Nagawa na lang niyang makauwi hindi pa niya nakukuha ang gusto niya. Hindi siya makatulog kahit pa nakayakap sa kanyang asawa. Kumakalamang sikmura niya. Sir Harry, mahinang gising niya sa asawa. Umingit ito at mas lalo siyang niyakap. Hindi nagmulat ng mga mata kaya tinapik niya sa pisngi. Noong ayaw pa rin ay sinampal na niya. What the hell? Nandiyan ang gyera! Kitty ang mga bata! Biglang sigaw nito pagkatayo sa kama, nakagat ng ibabang labi sa itsura nito. Paano'y gulat na gulat at hindi bagay sa malaking katawan nito. Mahina na tuloy siyang natawa, naluha pa siya kakatawa. Ngunit noong maramdaman ng tahimik na paligid ay sinupil na niyang tawa. Huli niya ang madiing titig ng asawa na nakaupo na sa kama. Pinagtatawanan mo ko? Hindi makapaniwalang tanong nito. Maliit siyang natawa. Sorry, ayaw mo kasing magising. Ginulo nitong buhok na magulo na, bumuntong hininga pa. What do you want, Kitty? Mahinahong tanong na nito. Nagugutom ako. Napatango ito kahit wala pa sa wisyo. I will cook something for you. Ayaw ko ng bagong luto, Sir Harry. Natigilan to. Ha? Anong gusto mo? Nagdadalawang isip siyang sabihin. Kanina pa sa opisina niya naisip ang mga pagkain. Naglalaway ng mga bagang niya. Gusto ko ng Hawaiian pizza, mahinang sagot niya. It's 2 in the morning, Kitty. Igagawa kita. No, gusto ko ng Hawaiian pizza na galing sa restaurant tapos puro pinya lang at cheese. Yung meat ipabalot mo na lang. Paliwanag nga sa asawa na nakanganga na sa kanya. Walang bukas na restaurant, Kitty. Ihanap mo ko. Kasalanan mo yun at nagpunla ka ng 5 sa tiyan ko. Nalukot ang mukha nito ngunit walang magawa. Fine, susubukan ko. Meron pa ba bukod doon? Mabilis siyang tumango. Gusto ko ng spaghetti, carbonara, ice cream at maha blanca na galing sa birthday, Sir Harry. Gusto ko ng castiro at hindi binibili. Tuloy-tuloy na sagot niya na estatwa ang asawa niya. May magbo-birthday ba na madaling araw? Igagawa na lang kita. Ayaw ko, gusto ko yung galing sa birthday. Laban niya dito. Shit, saan ako hahanap ng birthday sa ganitong oras? Problemadong tanong nito sa sarili. Bilis na, dapat may picture ng celebrant ha? Hindi ko kakainin kapag wala. Muling habilin niya na nagpanganga muli dito. Shit, tell me I am dreaming? Mahinang bulalas nito. Harry's POV. Nasabunot niya ang buhok at ilang minuto pang tulala sa harap ng manibela. Inaantok pa siya at hindi makapag-isip. Kahit restaurant, walang bukas sa ganung oras. Visit, mahinang mura niya bago tawagan ng kuting niya. Nakabili ka na ba? Bungad nito agad sa kanya. Kitty, hindi pwede bang bukas na lang? Napamura na lang siya nung patay nitong tawag. Mukhang hindi siya makakabalik sa sariling pamamahay niya
kung hindi dalang hinahanap nito. Nag-scroll pa siya sa contacts niya kung sino pwedeng tawagan at hinga ng tulong. Malabo niya kasing makuha ang mga hinihingi ng asawa. Miss Mara, tawag niya sa dating sekretarya nung sumagot to. Sir, day off ko po. Emergency po ba to? Miss Mara, sagot ko ng birthday mo. Singit niya sa sinasabi nito. Po, tapos na pong birthday ko. No, not yet. Magbe-birthday ka pala ngayong madaling araw. Please, desperadong hiling niya dito. Hindi na niya hinintay na makahindi ito. Pinatay niya ng tawag at kagad na tinahak ang bahay nito. Gulat na gulat pang asawa nito nung pagbuksan siya ng pinto. Pati si Miss Mara nang lalaki ang mga mata sa kanya. Siguro ay dahil naka-boxer short lang siya. Hindi man lang siya nakapag-t-shirt bago umalis ng bahay. Sir, 2:00 pa lang po. Napakamot siya sa batok. Ang mamo kasi, ang daming hinahanap. Gusto galing sa birthday. Pero wala po may birthday dito. Kunwari birthday mo na lang. Miss Mara, please. I am left with no choice. Just this once, ibibili ko kayo ng lupa kapalit nito. Desperadong pakiusap niya. Nagkatinginan ang mag-asawa at mabuti na lang ay tumango ang asawa nitong si Manuel. Nataranta pa sila nang tumawag ang gutom niyang kuting. Ang tagal naman, Harry. Kanina pa ako nagugutom. Saan ka ba nagpunta? Tandaan mong 5 itong pinapakain mo. Napapikit siya sa sigaw nito. Kitty, naghahanap pa ako. Wala pa naman 1 oras. Maghiwalay na tayo kapag hindi ka pa umuwit walang bitbit. Pagtatapos dito sa tawag, natulala siya at napatitig na lang sa hawak na cellphone habang si Miss Mara ay mahinang natatawa. Naging dragon na sa gutom. Paano 5 ang batang naghihintay ng pagkain? Mahaba-habang pasensya pa, Sir Harry. Paalala ni Miss Mara. Napakamot siya sa kilay. Magluto na tayo ng spaghetti. Baka pagbalik ko wala na akong asawa, Miss Mara. Nagtulong pa silang tatlo magawa lang lahat ng request ng kuting niya. Dumaan pa siya sa convenience store na bukas 24/7 para sa ice cream. Lahat ng pagkain ay nasa styro pati pizzang ginawa niya. Nagpicture din si Miss Mara na hawak ang container ng spaghetti at kandilang ginamit pa yata nung araw ng mga patay. Basta ang importante ay may maipakita siya sa asawa. Good luck, sir. Huwag ka na munang mamamatay. May pangako ka pang lupa sa akin. Alanganing tumawa si Miss Mara. Miss Mara, ipagdasal mo ko. Hiling niya dito bago nagpasalamat at umalis doon. Halos mapamura siya nung makitang lagpas 3:00 na tagaktak niya ng malamig na pawis pag-uwi. Hindi pa niya halos mahawakan lahat ng dala. Pilit pa siyang ngumiti sa asawa nang pagbuksan siya ng pinto. Kuting, heto na, kumpleto lahat. Tumikwas ang kilay nito tila duda pa sa kanya pero nung makita ang mga styro ay namilog ang mga mata at malawak na ngumiti. Galing ng birthday yan? Excited na tanong pa nito. Oo, lahat at ang pizza. Galing restaurant. Pagsisinungaling niya. Nagdingling ang mga mata nito at kagad na kinuhang mga dala niya. Ganyan dapat, Sir Harry. Kung hindi ka patatakutin, hindi ka susunod. Sermon nito habang patungo sa kusina, napabuga siya ng hangin na wala ang tinik sa dibdib niya at kaba. Sumunod siya dito at kagad na binigyan to ng tinidor para sa spaghetti at carbonara. Eat well, anything for you, Kitty. Kahit suntok sa buwan, gagawin ko. Inayos niya pang buhok nito at tinitigan. Hindi talaga siya magsasawa sa mukha ng asawa niya at kahit magdamagang titig ay kaya niya. Napalunok siya sa bawat lunok nito. Napapasayaw pa ito sa bawat subo. Ang sarap, ang galing naman nilang magluto. Komento pa nito, napangisi siya. Pinag-effortan yan muning, Pati yung ice cream. Parang double dutch ba to? Nangunot ang noo nito at sinuri ang ice cream na nilipat lang niya sa plastic tub. Bumalik ang kaba niya at muling pinagpawisan. Baka alam nilang gawin, Kitty. Ninanamnam nito ang ice cream at napapailing habang siya'y muling kinabahan. Huwag na sana itong maghinala. Kalasa ng sikat na brand. Teka nga, paano ka nga pala nakahanap ng birthday celebrant, aber? Lalong tumaas ang kilay nito. Ang puso niya'y tumilapon na sa kaba. Nadaanan ko lang sa kanto. May video okay pa tapos nakiusap ako. Patingin ng picture. Nilahad pa nitong kamay. Tumigil ang paghinga niya at napalunok. Ang kuting niya lang talaga ang kaya magparamdam sa kanya ng ganitong kaba. Nakalimutan. Harry Roosevelt, huwag kang magsinungaling. Napamura siya sa isip at nanginginig ang kamay niyang kinuha ang cellphone. Patingin nga, utos nito muli at ang tingin ay nagdududa. Is it that important? I mean, masarap naman ang pagkain. This is cold craving, Sir Harry. Hindi pwedeng iba sa gusto ko. Pagdidiin nito.
Muli siyang napamura sa isip at pikit matang nilagay ang cellphone sa palad nito. Pigil niyang hininga habang nakatingin sa larawan ng asawa. Parang tumakas ng kaluluwa niya sa sobrang kaba lalo na noong unti-unting tumalim ang titig ng asawa niya. Harry Roosevelt, pinaglolo ko mo ba ako? Sobrang lakas sa sigaw nito tinagis pa sa mesang cellphone. Kitty, let me explain. Buisit ka. Pati si Miss Mara, dinami mo. Pinakain mo sa akin ng mga yan na hindi naman galing sa birthday? Heck no, Kitty. Birthday niya ngayon. Sige, magsinungaling ka pa. Halika rito't nang hindi ka umulit. Lumapit to sa kanya at napadaing siya nung pingutin nitong tenga niya at hilahin siya palabas ng kusina. Kitty, ang hirap kasi na pinapahanap mo. Kunwari na lang birthday ni Miss... Shut up! Malakas nitong angil sa kanya. Hindi niya alam paano to pakalmahin. Narinig niya pang mga pababang yabag sa hagdan at singhap ng mga anak nila. Marahil nagising sa sigaw ng asawa niya. What happened, Mama? Nag-aalalang tanong ni Ken. Ano kasalanan ni Daddy? Si Ophel na humikab pa. Bakit nasigaw, Mama? Si Mika nayakap ang manika. Bad-bad na naman siguro si Daddy. Inaantok na dagdag ni Meg. Sa labas matutulog si Daddy? Si Chloe na nakayakap sa railings ng hagdan. Nahiya siya bigla sa mga anak niya. Siya dapat ang batas sa bahay pero bumabaliktad siya sa asawa niya. All of you, balik sa kwarto. Isa! Sigaw ng asawa niya at kagad na tumalim ang mga anak niya. Kitty, labas Sir Harry. Mading utos nito nang bitawan siya at bunuksan ang pinto ng bahay. Napanganga siya. What? Wala pang araw. Sa labas ka matulog. Bahala ka dyan kahit kainin ka lamok. Matigas na desisyon nito. Kuting, pamamahay ko to. Natameme siya nung taasan siya nito ng kilay. May sinasabi ka, Sir Harry? Nakagat ng ibabang labi at maamong tupa na umiling. Good, akin na susi ng sasakyan mo. Nilahad nitong mulyang palad. What? Ang susi, Sir Harry. Hindi pwedeng sasakyan ka matulog. May aircon yon. Nagdalawang isip siyang ibigay ngunit wala siyang magawa kundi ilapag yun sa palad nito. Sunod na lang niyang namalayan nilalamok na siya sa sun lounger sa swimming pool area. Kitty, baka magka-dengue ako. Pilit niyang pagmamakaawang sigaw sa asawa na hindi man lang siya sinilip. Marian's POV. Nangunguso siyang tinititigan ang namumulang likod ni Sir Harry. Medyo nakonsensya siya na pinapakita ng lamok sa labas kagabi. Daddy, ang daming red marks. Wawa po ikaw? Nakalabing po na din ni Mika. Pansin din niyang titig nila Meg at Chloe sa likod ni Sir Harry. Ganon din si Ken na hindi umiimik. Kita niya sumulyap sa kanya sa Sir Harry. Naging alay kasing daddy sa mga lamok babies. Paliwanag pa nito. Oh, why naman ganun? Paano pag ikaw nagkasakit, Daddy? Si Chloe na nag-aalala din sa ama. Kinagat niyang ibabang labi. Parang kasalanan niya talaga. Tinutusok siya ng konsensya. Nung hindi makatiis ay niyakap niyang asawa mula sa likod. Sorry, sinserong bulong niya dito. Parang ngayon lang kasi siya nahimasmasan mula kagabi. Hindi niya rin kasi makontrol ang emosyon niya at hindi makontrol ang isip niya. Ang bilis niyang mainis at ma-high blood. Bumuntong hininga ang asawa niya kaya't napalabi siya. Para itong dismayado sa kanya. Kinutkot siya lalo ng konsensya. Galit ka? Mahinat na kalabing tanong niya. Marahas tong huminga. No, I'm not. It's just that. Ah, galit ka nga. Malamig niyang konklusyon. Kitty, I'm not. Kahit mamayang gabi dun ako sa labas, ayos lang. Paliwanag nito, humigpit ang yakap niya dito. Gumaan ang pakaramdam niya. Sigurado siyang marami pang pagtitiis ang gagawin nito sa pagbubuntis niya. Hindi na, doon ka na ulit sa kwarto. Aalis ka pa sa susunod na araw. Binitawan nitong hawak na tasa tumarap sa kanya. Hinalikan ng noo niya at niyakap ang bewang niya. Sorry, ang dami ko na namang business trip. I'll clear my schedule to your next checkup. Mabilis siyang umiling sa asawa. Naiintindihan naman niya. Nag-expand ang negosyo nila. Tingin niya nga ay lalo itong magiging busy kapag nanganak na siya at huwag na siguro siyang magdemanda muna dito. Sa birthday na lang ni Daddy para kompleto tayo please. Hindi naman siya nagdalawang salita sa asawa. Umuwi ito't pinatakan pa ng halikang labi niya. Yak! Get a room, Daddy! Angel ni Ophel na nakababa lang. Umungol ng protesta si Sir Harry. She's really my number one enemy. Narinig ko yun, Daddy. Apela ng anak niya. Mahina na lang siyang natawa. Nung muling umungol ng protesta si Sir Harry, nagbangay na naman sila sa hapag. Aburido tuloy ang asawa niya pagdating sa opisina. I can feel it.
She will never take my words seriously. Hindi makamove on na litanya nito. Let her be, Sir Harry. Balang araw sa'yo rin naman tatakbong anak mo. Pampalubag loob niya sa asawa. No sumunod na araw ay nagbiyahe na ito sa ibang bansa. Si Miss Mara hindi pa rin pumapasok kahit ilang beses niyang tawagan. Wala pa rin bang tawag, Emil? Nag-file up ng mga ginagawa niya. Medyo frustrated niyang tanong kay Emil. Ma'am, wala sila sa bahay. Hindi ko pa po nakakausap. Nasa po niyang noo, hindi pwedeng mawalan siya ng sekretarya ngayong walang asawa niya. 2 linggo pa yon. Fine, get me a new secretary for the meantime. Pakisabay na rin ng isang yaya. Emil, yung mapagkakatiwalaan please. Dito na lang sa opisina ng interview. Asap sana. Agad na tumango si Emil. Na-stress tuloy siya sa opisina kaya nung tumawag si Sir Harry ay wala siya sa mood. Why? Paglabas ng 5 nakasimangot din niya. Parang ikaw. Talaga ba, Sir Harry? Baka nga kamukha mo to. Really? Talo ka na naman kapag ganun. Wala ka na naging kamukha. Simangot pa. Sige, shut up Sir Harry. Kasi naman wala pa rin si Miss Mara. Ano bang pinag-usapan niyo? Nagsalubog ang kilay nito at napaayos na upo sa headboard ng kama. Ha? Binigyan ko siya ng lupa. Lumalim ang titig niya sa asawa. Naibigay mo na? Not yet. Still on process. Kumuha ka na muna ng bago for the meantime. Napalabi siya. Gusto ko si Miss Mara lang. Mas madali siyang katrabaho. Don't worry, I'll try to contact her. Wala daw siya sa bahay, sabi ni Emil. What? That's impossible. Strange Kitty. Nalilitong komento nito. Pareho silang nagtataka pero naisip niya rin na baka nagbakasyon si Miss Mara. Kaya lang magpapaalam yun sa kanya. Bitbit niyang kaisipang yun noong pumasok muli sa opisina. Nakatitig siya sa folder pero ang utak niya ay nasa sekretarya. Kung hindi pa kumatok si Emil, hindi pa makukuha ang atensyon niya. Ma'am, nandito na po yung 2 aplikante. Umayos siya nung sumandal sa swivel chair. Papasukin mo, Emil. Tutok ang tingin niya sa pinto. Unang pumasok ang babaeng malitang buhok na nakamahabang skirt at puting long sleeve. May malaking salamin pa to. Walang makeup at para bang kinakabahan. Good morning, ma'am. Jesusa po, ma'am. Pakilala nito. Sumunod dito yung babaeng hanggang balikat ang buhok, nakasimpleng kupas na t-shirt at jeans. Maging ang sapatos ay luma na. May bahagyang lipstick at wala ng ibang kolorete. Irene po, ma'am. Mag-a-apply pong nani. Mahining pakilala nito. Tumango siya sa dalawa. Mukhang okay naman at kahit nung interview niya ay nagustuhan niyang dalawa. May anak din po ako kaya makakaasa po kayo, ma'am. Mahilig po ako sa mga bata. Makakasundo ko po mga anak niyo. Pangako ni Irene. Ay ako rin po, may baby na. Malaking tulong po sa akin kapag tinanggap niyo ako, ma'am. Singit ni Miss Sousa. Agad siyang tumayo at ngumiti sa dalawa. Pareho niya ring nilahad ang mga palad. Tanggap na kayong dalawa, you can both start tomorrow. Nagniningning ang mga mata ni Irene habang simpleng umisi si Jesusa. Emil, please guide them specially si Jesusa. Noted, ma'am. Nakahinga siya ng maluwag at tinayaan na si Emil. Nagiya palabas ang 2 babae. Paupo pa lang siya, ngunit may video call na si Sir Harry sa kanya. I miss you. Bungad nito sa kanya. Nanguso siya. Pagbalik mo, ibili mo ako ng strawberry. Tanghulo sa Korea, yung hindi tunawang asukal, Sir Harry. Sagot niya dito na kagad kinalukot ng mukha nito. Shit, dapat pala hindi na ako tumawag. Sising bulong nito kaya lalo siyang napalabi. Gusto ko noon, wala si Miss Mara, wala kang kasabwat. Paalala niya rito na lalo lang itong kinaungol. Sa kabilang dako, hindi mapuknat ang ngiti ng babae habang papalabas ng building na yon. Para sa kanya napakadaling utuin ng isang Marian Boraha. Tiningalan niyang building, yumama lang ito pero mas lamang siya. Lalo siyang nangisi. This time alam niyang hindi siya mag-iisa sa laban. Hindi tuloy siya makapaghintay na bumalik ng kondo upang ibalik ang pagkakatanggap niya sa trabaho sa lalaking tumulong sa kanya. Hindi rin siya makapaniwalang tutulungan siya nito pero mas matimbang ang pagmamahal nito sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang pinto na kondo nung makarating. Tumambad sa kanya likod na lalaking kagagaling lang yata sa ehersisyo at pawisan pang likod. Walang alinlangan niyang niyakap yon. I made it. Maraming salamat. Sinserong bulong niya sa likod nito. Hinalikan niya pa yon kahit pawisan. Bumaba ang palad nito sa braso niya at unti-unti siyang hinarap. Hinaplos pa ditong pisngi nito. Namungay ang mga mata niya dito. Kahit anong kissing nito, lamang pa rin si Harry Roosevelt sa mga mata niya. You got the job? Mulong na tanong nito. Mabilis siyang tumango. Smoothly, yes. Thank you for accepting me again and helping me. Anything for you, love. Mabilis sa sagot nito bago dumukwang upang sakupin ang mga labi niya. Marian's POV. This one to Jesusa. 10 pieces photocopy and oh, don't forget to set me an appointment to Mr. Ching, please. Malaking investor si Mr. Ching. Noted, ma'am.
Tinanguan niya ito bago pumasok sa loob ng opisina. Maliit siyang nangunguso habang nagbabasa ng mga dokumento. Nainip na siya at namimiss pa rin ang asawa niya. Maging si Miss Maray wala pa ring paramdam. Natigil siya sa pagbabasa matapos makita ang plato ng tanghul strawberry na lumitaw sa harap niya. Bahagya pa siyang natulala. Ginawa ko lahat, wag lang matunaw ang asukal, Kitty. Come on, give me a kiss. Namilog ang mga mata niya at mabilis na napatayo sa boses ng asawa. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Para siyang timang na kumapit dito. Parang ngayon niya lang na-realize na ang bilis ng 2 linggo. I miss you, Sir Harry. Mahina itong natawa. Binaba ang plato bago inikot ang mga braso sa likod niya. Pinatakan pa nito ng halik ang ulo niya. I miss you more, kuting. Bulong nito bago siya siniil ng halik. Sinagot niya ng malalim na halik ng asawa. Wala na nga siyang pakialam sa tangulo strawberry. Nawala na rin ang cravings niya doon. Mas masarap palang asawa niya. Ma'am, ay sorry po. Mabilis silang naghiwalay sa boses ni Susa. Paglingon niya ay nasa pinto ito at nakatakip ang mga mata. Tumikim siya at inayos ang sarili habang si Sir Harry ay sa kanya lang nakatitig. What is it, Jesusa? Baling niya sa sekretarya. May bisita po kayo, Sir Emmanuel daw po. Kita niya sumilip sa pinto si Emmanuel. Mabilis siyang humiwalay sa asawa at ngumiti dito. Kahit papilit kinulong ni Sir Harry ang bewang niya. Don't talk to him. Magsiselos ako. Agad ay bulong sa asawa niya. Tinasan niya ito ng kilay. Para kapatid ko lang si Emmanuel, wala ka namang dapat ikaselos. Sumama ang timpla ng mukha nito na binaliwala niya at nilahad pa ang sofa sa bisita. Ngisi ang sagot sa kanya ni Emmanuel. Malamang inaasar siya sa aburidong mukha ni Sir Harry. Hindi ako magtatagal. Sasamahan ko lang sa meeting si Marian. If you're not comfortable with that, you can leave, Roosevelt. Hamon pa nito sa asawa niya. Bilis siyang umiling kay Emmanuel. Pinalakihan pa ito ng mga mata. Hindi dapat nito hinahamon ng asawa niya. Tsk, remember that I am Marian's husband. Hindi na makataaagawan. Hindi na, wala na. Mahal ko ang mama ng anak ko. May diing bigas nito. Bigla siyang kinurot ng konsensya. How's Caril's burial by the way, Emmanuel? At kumusta na si Michael? I'm sorry, alam kong mahirap sa'yo to. I'm really sorry. Sinserong bigkas niya. Kumibit balikat to. Nothing to worry about, Marian. Michael is doing fine. And Karil, maybe that's her destiny. I'm trying to best to move on. Don't think about me. Kaya ko na to. Ngumiti pa ito sa kanya. Alam niyang hindi umabot sa mga mata nitong ngitig iyon. Hindi niya rin to pipilitin. You can always call me if you want someone to talk to, Emmanuel. Kitty, no. You're not available. Madiing kontra ni Sir Harry na humarang na sa harap niya upang matakpan si Emmanuel. Sa akin lang ang oras mo. Period. Madiing dagdag pa ng asawa niya. Humalokip-kip siya dito. Emmanuel is like a big brother to me. Hindi mo ko pwedeng pagbawalang kausapin siya. He's not a family kuting. May kalakas sa sigaw na nito kaya napamaang siya. Hindi niya ito makapaniwala ang tinignan. Hindi niya maintindihan na sobrang inis nito kay Emmanuel. I guess sa labas na lang ako maghihintay, Marian. Magkita na lang tayo sa meeting room. Biglang paalam ni Emmanuel. Hindi niya inalis ang mading titig sa asawa. Parang gusto niyang ibalik sa business trip ito. Kung ganito naman ito kahigpit. Pinagbabawalan mo ba ako dahil nagsasalos ka lang o hindi ka pa rin nakaka-move on? Inagaw niya noon si Karil sa'yo, Harry. Mading tanong na rin niya dito. Nagsalubong ang kilay nito. Walang issue kay Karil. Baka natatapakan ng ego mo dahil nagkaanak sila ni Karil. I don't care kung ano pang ginawa nilang dalawa. Ayoko lang na nakikipag-usap ka sa kanya. Lumamig ang titig niya dito. Bakit nga ayaw mo? Kasi natatakot ka maagaw din niya ako? Hindi to nakainig. Napatawa siya na mapakla. I knew it, Sir Harry. Please, if you love me, you should trust me too. 2 beses na tayong kinasal at magiging 10 na anak natin. Tingin mo papatil pa ako sa iba? At kay Emmanuel pa na kapatid ang turing ko? Umiting ang panga na asawa niya. Tama siya, threaten to kay Emmanuel kahit hindi naman dapat. Lalaki pa rin siya. My gosh, kausapin mo talaga ako kapag maayos ka na mag-isip. Yung hindi tayo mag-aaway. Pinal niyang bigkas bago lumabas ng opisina. Napatayo ng tuwid si Jane nung lumbas siya. Mukhang kanina pa ito sa labas ng pinto. Seal your mouth. Wala ka narinig. Utos niya rito. Yes, ma'am. Tuloy-tuloy siyang lumakad sa meeting room. Nakasunod sa kanya si Jane. Nasa loob ng kwarto si Emmanuel at prenting nakaupo. Ang titig nito ay naka-Emmanuel. Tila binabantayan ng sekretarya niya. Good morning po ulit, sir. Pagbati muli ni Jesus sa kay Emmanuel. Bahagyang may rahas na huminga si Emmanuel. Your skirt is too short, miss. Napakurap ang sekretarya niya at mag-shy na palingon sa palda nito. Sakto lang naman yung sa itas ng tuhod nito at hindi sobrang iksi. Naglipat-lipat tuloy ang tingin niya sa dalawa. Maliit siyang nanguso. May chemistry mga to. Aasarin niya sana kung hindi lang bumukas ang pinto at niluwang i-chick na negosyante.
Hindi ganun kalaki ang katawan pero striktong titig. Agad niya to sinalubong at kinamayan. It was nice meeting you, sir. Let's proceed. Time is gold. Striktong bigkas din ito. Binalit siya ng kabat binawi ang kami niyang nilahad kanina. Sinilyapan niya rin si Jesusa upang ibigay ang photocopy ng proposal nila. Sa kaba niya hindi na niya binuksan ng mga yon pero nangunot noong nung malukot ang mukha ng Ichik. What is this? You think I'm maniac? Are you fooling me? Sunod-sunod at malalakas nitong sigaw. Sir, no what? Natigaga siya nang inihagis itong folder at bumulagtang maraming larawan ng mga hubad na babae. Nanlamig siya at sinilip rin ng hawak at ganun din ang laman. You're messing up with me, Miss Borja. I will never invest to your company. Muling asik nito bago tumayo. Sir, wait. Pinigilan siya ni Emmanuel na sundan ng Ichik. Don't, Marian. Lalo siyang magagalit. Paano mga larawan na naging proposals mo? Nag-aalala ang tanong ito. Gusto niyang maiyak bigla, ngunit nilingon niya si Susan na natulala sa mga larawan. Ma'am, hindi po itong mga dala ko. Hindi ko po alam saan nanggaling ang mga to. Hindi niya ito pinatapos at agad tong sinampal. Napayuko ito't naiyak. Akala ba nito'y maniniwala siya basta? Ito lang may hawak na mga dokumento. You are fired! Galit niyang sigaw na ikinalaki ng mga mata nito. Ma'am, wag po. Please, kailangan ko po na trabaho. Ma'am Marian! Habol ng sigaw nito ngunit pinigil niya ni Manuel. Sinisira mong boss mo, miss. Malaking investor ang nawala dahil sa'yo. Paalala ni Emmanuel dito. Pero sir, malinis pong konsensya ko. Wala pong kinalaman. Shut up and leave. Malakas na sigaw dito ngunit napahawak sa tiyan niya nung bahagya yung kumirot. Tanggal ka na, Jesusa. Please, kusa ko na umalis. Pinal niyang desisyon at hindi pinansin ang mukha nitong puno ng luha. Ma'am, inosente po ako. Habol nitong pakiusap na hindi niya pinansin.